Kamusta mga Repapits? Si Alex Sonse to at sa video na to magbibigay ako ng value of education na maaring hindi mo pa naririnig at lalong-lalong hindi mo pa nare-realize. Mag-umpisa tayo sa pagiging trabahador. Kung halimbawa kumikita ka ng $10 per hour, nasa abroad ka, kung saan lupalop man kayong mundo nagtatrabaho, $10 per hour. Magkano ngayon ang isang araw mo, which is 8 hours? $80. Diba? Ngayon, usually common thinking, common reaction o emotions, common scenarios in general, ganito. Tangina yan, pakalublob mo ang sarili mo sa kaka-overtime. Thinking na, uunlad, makakaipon, makakayaman, okay? Makakayaman yung kaka-overtime. Ang tawag sa English, hustling. Hustling. You do so much hustling, pero hindi ka nagiging wagi sa buhay. Di ka umuunlad, lalong hindi kayo mayaman, nandahil sa wrong mindset, nandahil sa maling pananaw, na kapag ikaw ay nag-double job, nag-overtime, it's either double job, lalo na overtime. Yung overtime, maliit lang ang perang kikitain mo ron. Tapos yung double job, maliit lang din ang potential na magiging pera mo ron sa kaka-double job. Common sense. Mag-umpisa tayo sa overtime. Kapag ikaw ba nag-overtime after 8 hours of work, na sawang-sawa ka na sa putang ng boss mo na yan, ha? Gusto mo nang patayin yan, do you think you can last for another 4 hours to 8 hours na overtime na magsisilbing double time na yon? 16 hours isang araw. Do you think you can do that? Do you think your fucking ass can do that every fucking day, every fucking week, every fucking year? You're not gonna able to make that. Nagigets niyo yun? Hindi nyo kayang gawin mag-overtime ng 4 hours every fucking day. Hindi nyo kayang gawin mag-overtime ng 2 hours, 4 hours, something pataas sa every day and every week and every fucking month and year. Ang tawag nga sa salitang gero sa Amerika, that's hustling. Yung hustling turns into struggle. Nagigets niyo yun? Panay kahirapan, panay kadepresan, okay? Ang aabutin nyo. Papagurin nyo lang ang sarili nyo. Akala nyo, tama yung ginagawa nyo na keso overtime, double job. Sige nga, mag-comment kayo down below. Sino nag-overtime at sino nag-double job at yumaman, umunlad, naging milyonaryo, kahit saan lupa-lupa kayo ng galing na mundo. Walang yumaman, walang umunlad, wala naging milyonaryo sa kaka-overtime ng ilang oras lang. Wala rin naging milyonaryo sa kaka-double job. Bakit kamo? Wala, simple lang naman. Itong pagmumukha na to, ginawa ko yon. Matapos ng 8 hours na job, putang ina, bibiyahe ako sa another job ko, na kung saan another 1 or 2 hours ulit ang biyahe papunta sa second job. And then after that, puta, para akong puyat na unggoy doon. Yes, I can do that. I can do a certain amount of hours as overtime. Pero how the fuck can I maintain it for a couple of weeks and couple of months or after 1 year? You won't even gonna last for a 1 year time frame. Kaya ipupusta ko yung kalawang betlog ko, hindi mo kayang gawin yun sa loob ng 1 taon. Bira lang. At kung sakali magawa mo yun, I can bet my whole betlog at hindi ka magiging masaya. Nai-gets nyo yun? O sige, punta naman tayo sa may double job. Bakit? You can do that for 1, 2, 3, 5 years double job? You cannot fucking do that. Bakit? Hindi ka professional. Hindi ka professional para mangyari yun. At lalong hindi ka superhero. Hindi mo totally kontrolado ang iyong kaisipan, emosyon, at iyong health. How can you fucking do that for another 1, 2, 3, 4, 5 years na double job? Akala nyo lahat na sa pagiging trabahador, kahit ako mismo, ganun lang thinking ko dati. Akala ko, yes, I can make it. Okay? I can make it. I can do the same shit like professional do, na keso minimum na oras na ginagastos per day, 16 hours.
Regular employee, regular na minimum wage earner, 8 hours, all the way to 14 hours, yun ang gagawa nila. Usually, kaya naman din gawin ng regular na employee ang 16 hours a day, pero they cannot fucking maintain it. Hindi nila kaya yung consistent na ganung klaseng hard labor. They cannot even fucking last for a month. Nagigets niyo yun? Bakit ko alam yan? Putang ina, dami ko na nakita. Ang dami ko na nakitang gumawa niyan. Walang naging maunlad. Walang naging mayaman. They are fucking poor as, kumbaga, they are more than fucking poor as poor person or dead flat broke. Okay? Mas poor pa sila dun. Bakit? Kumita ka nga ng pera. Putang ina, lugi ka naman sa oras. Lugi ka sa oras, tapos yung iyong health, na maltrato yung iyong health, dahil na yan, naabuso ang iyong health dahil sa kakaisip ng pera. Kaya hindi tayo mayaman kasi mga pangmahirap ang thinking natin. Alam yan, pangmahirap. Akala tira ng tira, sige tira ng gano'n. Hindi kumbaga sa baril nga, merong 45, may 38, merong shotgun at meron ding sniper. Pang-sniper na baril. Usually ang tao, parang parang hayop. Talon sa kung saan, kangkarot, hindi mapakali sa isang lugar. Ngayon, i-convert natin sa baril. Ang isang baril na gunshot, o shotgun, shotgun, isang kasa, pag inay mo sa kahit anong klaseng kalaban or target o enemy mo, tatamaan kahit hindi naman talaga iyon ang tinatarget mo. Kasi malaki, malawak ang balatan nun. So ginagawa ng tao, ganito, yung logic sa buhay. Kasa! Tapos wishing na sana may tamaang marami. Which is in majority, in general, walang tinatamaan. Kasi nga, para silang isang kangkarot na talon ng talon. I-versus mo sa isang baril na sniper. Tira, pak! Na-miss. Okay lang, na-miss mo. Tira uli. Pak! Tangina, the moment na tinamaan mo naman yung target mo. Just one fucking kill can save your fucking ass. Kesa naman dun, yung kasa, tangina, talong ka ng talong para kang kangkarot. Kasi lumalabas nun, kumbaga sa minahan, tumira ka dito, at tinry mong, magbungkal. Kung kailan malapit ka na doon sa parang pinaka-diamante ng buhay mo, anak ng puta, saka ka nag-give up. Tapos talon ka uli sa isa. Tapos hukay ka na naman. Keep digging your fucking ass. Okay? Keep digging for the goal. Pero hindi mo ma-hit yon. Bakit? Kangkarot ka nga kasi. Talon ka ng talon. You don't have right mindset. You don't have the right emotion. You don't have the knowledge and skills of value of true professional. Kaya hindi mo magawa yung sniper mode. Ang alam mo lang, may baril dyan, number 1 shotgun, mas malaki ang tama nun. Kaya pag pinantira mo, marami tatamaan, kuno. Wishing na meron kang tatamaan sa isang shotgun na yun kahit hindi mo naman totally ini-aim yung mismong target. Nai-guess nyo? Professional na pag-uusap. Is there any clarity sa target mo? Is there any clarity and accuracy? Kung tira ka lang ng tira. Gets? Sige. Napag-usapan natin yung overtime. Ako magsasabi sa inyo, hindi nyo ikakayaman ang kaka-overtime. Papagurin nyo lang sarili nyo, you will never fucking get rich. Double job? Lalo na. Double job, mas pinabigat mo pa yung trabaho mo, tapos pagiging fucking loser lang din ang aabutin mo. Sige, kayo mga parang tatanga-tanga, bobo-bobo, parang tatanga-tanga, bobo-bobo lang pero walang tanga at bobong tao. Nayari kayo ng mga mutual fund shit. Nayari kayo ng mga mutual fund corporation shit. Save your fucking money. So next 5 years, 10 years from now, once you retire at age 65, you will be okay. Once you get retired at age 65, your life will be okay. Parang ang pangit yata Mukha lang okay kasi may narinig kang okay.
Palpak, common sense. Kung marunong tayo mag-value na time, when you reach your 65 years old, your life will be okay once you get retired. Bakit? Anong taon mo ba ngayon? Anong edad mo ba ngayon para ma-reach mo yung 65? And then tapos papanghukuhaan ka lang ng mga sugar-coated na, ano yun? Sugar-coated na future? Tangina sa edad 65 mo, your life will be fucking okay? No! Hell no! You don't want to be your life to be that just okay. Alam mo yun? Hindi parang gustuhin mo ang buhay mo maging okay lang. Tangina, your life range and time frame is so fucking short by that time. And you just want it and you're just gonna receive okay life? Fuck you. Yan ang tinuturo doon sa mutual fund kung tutusin. Sinuloloko niya. Sinuloloko ng mga ganong klaseng agency, whatever shit. Cut off your expenses, mga unnecessary expenses, and then try to save it and then invest it into mutual fund. And common sense, tangina noon pa man pinaliliwanagan ko na kayo. Noon pa man binubulat-lat ko yung mga mata, kaisipan at puso ninyo. Common sense, kung halimbawa stock investing versus mutual fund, lampaso mutual fund. Bakit? You can fucking earn more than 20 or 50% or like up to 100% ng iyong capital if you just learn how to do right stock investing. You can make 50 to 100%, all of it, 100% pataas if you just fucking learn how to do right stock investing. Okay? Instead na ilagak mo kunwari ang iyong pera sa mutual fund. Common sense. Bigyan ka ng 8%. 100,000. Magkano lang sa loob ng isang taon yon? 8,000. Tangina, pumasok ka pa sa stock market, palusan yung stock market. Patay ka ngayon. Tangina, unang year sa 3-year contract. Talo. Pangalawang araw. Okay? Pangalawang panahon. Next year, panalo kunwari, yung PSEI. Tangina yung end of contract, pangatlong taon. Lalabas ka, end of contract. Talo! Tangina yung hayop na yan. Kahit manalo ka pa, halimbawa, 8% per year, halimbawa, hindi ka makaka 8% per year sa mutual fund. Hindi ka rin basta makaka 20% per year sa every year sa mutual fund. Nag-guess nyo? O sabihin na natin, every year, naka 8% ka, 3 taon na contract. 8 plus 8, 16. Plus 8 pa uli, 24%. Magkano ang 24% ng 100,000? 24,000 pesos. Hayip, tanginan yan, nag-ubos ka pa ng 3 taon. You're not fucking doing the professional way of time leverage and time teleportation technique. Gets nyo? Tanginan yan, kahit sampalin ka pa ng 50% tapos 3 years, tangina, shove it in your fucking ass. Nag-guess nyo? I'd rather shove that fucking money into the fucking ass. Nag-guess nyo? Tangina, gawin nyo yan sa stock investing tapos habang kayo ay may multiple source of income. Multiple passive source of income. And then later on, kapag medyo advanced na kayo, yung active income, you will fucking ditch that like hell. Tapos tatawanan mo lang yung passive income like a motherfucking bitch. Because passive income is still not good enough para maging mayaman, maulad ka. Para maging professional. Alam nyo kung ano dapat yung ina-aim? Leverage income. Tapos, merong isang guro na kilala, may tinuturo siya, IRF, Income Replacement Fund. Ano kaya yung Income Replacement Fund tapos MF? MF Mutual Fund. Tapos EM, Emergency Fund. Alam mo yun? EF, Emergency Fund. Ano kaya IRF? Ano yun? Parang IRS sa Amerika? Na-guess nyo? May Income Replacement Fund. Diba? Income Replacement, may Savings Fund. Tapos may Emergency Fund. May Health Insurance Fund. Tapos may RRF, Income Replacement Fund. Puta, lahat na yata siguro ituturo. Ewan ko lang, ba't wala kaya nagtuturong
nagtuturo nga motivational speaker advisor na magkaroon din kayo ng fish fund. Magkaroon ka pala isdaan, hayop yan. Ang sinasabi ko rito, maging aware tayo sa kapaligiran natin. Imagine niyo lang, maging seryoso tayo sa topic. Imagine niyo lang, lahat ng kung anong klaseng seminars na main topic is investing. Money investing. Saving money won't make you rich. Working too hard, working many years and taking won't fucking make you rich. Pero ito naman mga kadalasang financial advisor kuno, tuturuan ka, save your fucking money, and then once you have saved your money, invest mo sa aming mutual fund. Palalakarin ka ng mga magaganda, sexy, well-advertised na name ng mga mutual fund. And then sasampalin ka ng 8%, 12%, 20%. Tangina ka, sampalin ka pa ng 30% annually. Sampalin tayo ng 8%. Simpleng calculation, ha? 8%, 1 year. 100,000, 1 year, 8,000 pesos. Minus front fee sa mutual fund. Kapag lumabas ka, end fee sa mutual fund. Dalawang sampalan. End fee, front fee, and end fee. At kung anong klaseng technicalities, whatever shit na mga hidden agenda sa mutual fund. Mga well-known, mga well-known mutual fund, blah, blah. And then after that, matapos nun, manager's fee. Manager's fee. Meron siyang 12% BAT. Meron siyang 12% na puwet. Puwet, pamunas ng puwet. 12% BAT. And then after that, syempre may sales tax. Utang na, another sales tax. Woo! Tangina, syempre, bebenta mo yung mutual fund mo, may sales tax. And then after that, suntukin ka mismo at pagsasampal-sampalin ka ng inflation rate. Recently, magkano naging inflation rate netong 2018? Nagigets nyo? Ano matitira sa 8%? Putang ina niya, mangulangot na lang tayo. Magsuntukan na lang tayo. Kesa isipin ko pa, yung pukin ng inang mutual fund na 8%. Tangina, kahit sampalin pa ako ng 12%, di ako papayag eh. Tangina, kahit guwapuhan pa nila 20% a year? Pakialam ko dyan. I can make that much money. I can make that much percentage with or without much effort. With or without spending that too fucking long time. Nagigets niyo yun? Bayabangan man kayo sa akin. I don't give a fuck. Gusto mo ko hindi. I don't give a fuck. Kahit sino ka pa. I don't give a fuck. Kung mas matalino ka at mas mayaman ka, mas malaking pera mo, I don't give a fuck. Ang sinasabi ko, nagbibigay ako ng mga value sa mga taong illiterate. Yung mga clueless sa ganitong klaseng mundo. Pinansyal na mundo. Pag-i-invest. Nagigets niya? Walang pinakikita ang mga taong investor sa mutual fund, kundi government. Siyempre, kung may BAT, may sales tax. Kaya siyempre, number one, top priority, ang kumikita doon, yung nagpapatakbo ng mutual fund, kung sino mang mutual fund yun. Nagets yan? Matagal ko na tinuturo to. Ba't hindi pa kayo matutututo? Kahit sampalin ka ng 20% yan. Bakit? Lahat pang pumapasok sa mutual fund, may 100,000, half billion, 1 million. Kahit sabihin pa natin, abutin natin, meron kang 5 billion nilagay sa mutual fund. Mas malaki yung pera nilagay mo sa mutual fund. Mas ganun lang din katanga ang inabot mo. Hayip yan. Invest ka, 5 million sa mutual fund. Isa lang ibig sabihin nyo kung bakit mo in-invest sa mutual fund yon. It's either hindi ka muna nagkonsulta sa isang professional na financial advisor, isang professional investor, at isang professional investment advisor. Financial advisor, investment advisor, hindi ka kumonsulta kung bakit ganun naging maling desisyon ang inabot mo. O kaya, kumonsulta ka, nagkataon, tinamaan mo pa, pinukutokan ka pa ng mga advisor na, it's much better to invest your money into mutual fund para no matter what, ganito ganyan, may pera ka. You see the way, yearly o damo na nilagay mo 2 years, o 3 years, 5 years, o 10 years,
is much better kaysa naman yung sunog mo yung pera mo sa negosyo. Mas marami na susunog na pera sa mga tao sa negosyo, tapos marami na susunog sa stock market, lalo na day trading, blah, 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 peso ko sabi rin yung day trading, blah, blah. Mas maganda, dito mo na. Wala ka masyadong time, magmamonitor ng stock, hindi ka marunong geto, kanya, ilagay mo na sa may mutual fund namin. 1 million mo, 5 million mo, 10 million mo. Ilagay mo yung pera mo sa amin, mutual fund, para mas lalo kang maging tanga. Nai-guess niyo yan? Paano yung monopoly game ng bangko? Ganun lang din ang monopoly game ng mutual funds. Nai-gets nyo? Taka, bahala kayo. Mag-value lang tayo sa mga pinagsasabi ko. You cannot even gonna be that rich sa kakasave your fucking little money. Puta, napakalit na nga na pera. Ipapatong mo pa, iaambag mo pa sa ganun. Naku, sang wala naman kayong pagyaman sa mutual fund, ako magsasabi sa inyo. Diba? Parang gulo lang, parang tanga lang, parang nang-aaway lang, ano. Ako magsasabi sa inyo. Maging mautak. Bilang regular kang tao, mag-isip ka bilang isang corporation. Isang negosyante at isang corporation. Kumbaga sa stock market, eto ka buyer. At may position na seller. Mag-isip bilang buyer at mag-isip din bilang seller bago kapag isipan ng kahit sinong Poncio Pilato na may masamang balak sa iyo. Napag-isipan mo na sila. So bago pa sila kumilos, patay na agad sila. Na-guess niyo yan? Kung gusto niyo umunlad ng pera, ganito. Umunlad ang pera ninyo sa kahit anong klaseng amount. Kung tutusin nyo, kahit wala kang pera. Gusto mo mapabuti? Tangina, magkaroon ka ng isang pangmayamang, magkaroon ka ng mga pangmayamang attitude, pangmayamang character, pangmayamang life perspective, pananaw sa buhay, pangmayamang paggastos ng oras, pangmayamang pagkontrol ng emosyon na daig mo pa ang isang pro car racer. Yung mga putangin na mga tropa natin, mga kaibigan, putangin na, tablahin mo yan. Kasama mo na rin yung kadugo mo, yung buong angkan mo. Ikaw ngayon nalolod. Ikaw mismo, ikaw. Kahit sino kayo. Mag-observe, mag-value ng time, mag-observe, mag-deep research sa buong angkan ninyo, sino ang nagturo sa inyo ng ganito. Sino ang nagbigay ng some kind of value na ganito para mas maintindihan niya yung tamang pagpapalakad sa inyong kaperahan. Yung tamang diskarte para maging wagi kayong empleyado. Sino sa kanila? Kung sino nagtuturo sa kung sino mang angkan ninyo, kung ano tinuturo nila, sa kanila, hindi nag-work. Sa'yo pa kaya? Yung tinuturo nila, hindi nag-work sa kanila, sa'yo pa kaya? Lalo na masyadong outdated yung mga turo sa'yo. Nag-gets nyo? Gusto nyo maging maunlad? Alamin nyo yung how to be a pro deal closer. How to do high ticket sale. How to do professional marketing, professional networking, professional advertising, professional communication, professional psychology, and psychology, logic, ng pang-professional na minds. Pag-aralan nyo yung mga ganun. How to do time leverage professionally. How to upgrade time leverage. How to level up the time leverage technique into paano yung time leverage maiko-convert into time teleportation technique. Paano natin maisasa talaga yung isang active income na bumubuhay natin na inasahan, mapunta dito sa may passive income na akala mo ang laki ng pera sa passive income, nakala mo kapag passive income, little to no effort, tas malaki ang kita, tapos it's like forever, permanente, mali. Tapos lalong magiging mali ang thinking mo, lalong hindi ka uunlad kung halimbawa nakasaksak sa ulo mo at sinaksak ng kusinong Poncio Pilatong gurus globally na kisyo, financial freedom. My financial freedom. You want to reach financial freedom, you have to save your fucking money and then invest it, blah, 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 blah. Financial freedom. Kuro-kuro lang yon. It's a fucking myth. Imbes na sana financial freedom, isipin mo. Financial confidence. At doon na babagsak yung active income. I-level up mo sa passive income. Yung passive income, i-level up mo for the third time. Paano? Doon sa may passive, sa may active,
hindi ka masyado nakakapag-value ng time at potentially hindi mo alam paano ang tamang pag-value ng time. And then after that, yung nakapunta ka kunyari sa passive income, lumalabas na marunong-runong ka na mag-value ng time, pero hindi mo totally pa masyadong mastered ang time leverage. Maaaring may idea ka na, nagagawa mo na ang time leverage, pero hindi mo pa nagagawa ang time teleportation technique. Which is doon na mangyayari, active, tapos talon sa passive income, and then tatalon sa leverage income. Gets? Pag nakuha nyo yung leverage income na yon, na kung saan hindi ito nakadepende sa kung anong klaseng kumpanya, hindi rin ito basta nakabase sa marketplace. Kung pag nangyayari niyan, ikaw ang gagawa ng pera. You who's making money. You're not gonna make money by didikit ka sa market, didikit sa isang kumpanya, didikit ka sa Google AdSense, didikit ka sa ganitong klaseng advertisement, bibili ka ng traffic online o offline para lang mas malaki yung business mo, mas lumaki yung business mo. No, hell no. That's not how the way you do such business para magkaroon ka ng leverage income. Your fucking self is more than good enough to execute leverage income. Ngayon kung halimbawa nababaliw kayo na keso active, paano ko ile-level up sa passive income, doon pa lang sa putang inang passive income, pahirapan na nga, tapos sasabihin mo sa akin, Alex Sonse, leverage income, ano ba yung leverage income na yan? Iyan ba yung parang range na may pang level? Ganun ba yun? Ay, ang dami nyo kinakalang pag-aralan. Ang dami nyo kinakalang pag-aralan matutunan. Akala nyo is all about stock market, is all about stock day trading para maging maunlad, makapang-fire ang boss para maiwasan mo na pagiging criminal dahil gusto mo nang patayin yung boss mo. Gusto mo na mag-retire at early age, back for good sa Pilipinas at mapapire ng buwisit mong boss. Tapos iisa lang yung idea mo na keso lumakas yung ilaw ko doon. Tingnan kasi itong ilaw na to eh. Nandito tayo sa kotse ngayon eh. Okay, pero siguro mas malinaw. Pag pinatay ko yung dito, yung ilaw ko dito sa kabila at mamalabo. Okay. Tingnan natin ilaw na to. Ano natin? Dito, bulada to eh. Yan, dyan tayo. Nandito sa loob ng tayong kotse. Kapag tripan ko lang dito tayo gumawa para mas tahimik. Ha? Para lang tayo nagkukwentuhan. Pakiabot nga ang aking beer dyan. I guess nyo, ang dami nyo kinakalang. Intindihin, unawain, pag-aralan, masterin. Okay? Hindi basta-basta makuha yung success. It takes a lot of time and effort and energy and emotion. It takes real big sacrifice para mangyari. It takes a lot long time bago mangyari siyang minimiti, inaasam, wini-wish mong pangarap na keso umunlad ka, maging financially free, magkaroon ng time freedom, blah blah blah. Gusto mo maging maunlad, gusto mo maging maaliwalas ang pananaw mo sa buhay, yung pakiramdam mo. Geto stop thinking about money first. Stop thinking about money. Ang dapat mong isipin ay having or acquiring tons of high value skill set. Acquire high value skill set. Educate yourself first. Ang the best investment na magagawa mo sa sarili mo, hindi mutual fund, lalong hindi stock market, lalong hindi pagninegosyo, kundi educating your own fucking self sa education na katulad ng sinasabi ko rito. How to convert active income into passive income and how to level up yung active income into leverage income. At paano babaguhin ang iyong kaisipan at emosyon na keso time, okay, financial freedom. Okay? Paano i-level up yung maling thinking mo na may financial freedom into financial confidence? Walang financial freedom, pero may financial confidence. Yan dapat ang ine-aim nyo. Pag-aralin nyo paano nangyayaring financial confidence. At pag-aaralan nyo dapat kapag nagbibideo kayo geto, dapat make sure mo walang mga getong brown na ilaw tangina kasi inaano ko lang, ini-improvise ko lang 'to, ilinaw kasi 'to ito yan Pag pinatay ko masyadong malabo, 'di ba? Kaya kinakala ilaw natin, 'di ba? Pangit na yung
yung video ko rito, puta, galing na sa webcam. Natamad na kasi ako i-set up pa yung camera ko. Kaya yun na lang. Kaya, dyan ka muna. Hindi na masyado akong buraot eh. Nagpapaliwanag ako rito eh. Nang away pa ng ilaw, no? Okay? So, nag-guess ang dami yung kinakalang pag-aralan. Kung gusto niyo mga matuto ng mga geto, simple lang. Kumonsulta kayo sa mga financial advisors. Pero, gusto niyo matutunan, katulad yung mga natutunan ko, paano ako napabuti sa buhay, with or without much money. Negosyo, communication, at mga high-skilled value of education, o katulad yan, paano mangyayari yung high-ticket sale. Alam mo ba ang high-ticket sale? Patay tayo dyan. In majority, in general, walang masyado nakakaunawa how to do high-ticket sale. Okay, sa word na, ano yung high-ticket sale? Ano? Mamahaling ticket? Alam nyo, usually, yun ang may isip ng tao, high-ticket sale, mamahaling ticket. Di ba? Usually ganun, common. Wala na pang kanto boys na thinking. Parang pambukong na thinking. Ano yun? High-ticket sale. Di ba? Dapat alam niyo yan. High-ticket sale, tapos leverage income. Para maintindihan yan, mag-hire, mag-consult sa real professional financial advisor. Ang daming gurus globally. Lalo na dito sa Pilipinas, ang daming gurus starting from fake wannabes guro all the way sa talagang tunay na professional na guro. May fake, may wannabe na guro, at meron ding bugok na professional advisor, kunwari, pero mga bugok din. At meron din mga well-known and reputable na mga guro. It's either well-advertised yung pangalan niya, nasa mainstream, o wala sa mainstream. Sa madaling salita, consult, financial advisor, investment advisor, business advisor. Magkaroon ng mentor. Mag-hire ng mentor, maghanap ng mentor. Tons of gurus ang naglalaro sa Pilipinas at globally. Pero since Pilipino tayo, Pilipino hahagilapin natin para mas native language ang bibigay sa atin, mas madali natin maiintindihan, maunawaan, ma-absorb, madadigest, may-apply, may-implement kung native language ang gagamitin at walang English, di ba? Nai-guess yun to. Maraming professional gurus sa Pilipinas. Lalo na globally, okay, sa abroad. Which is, alam mo na kung sino-sino yung mga kilala. Sa sobrang dami niyan, ganito technicalities. There are tons of gurus, but you only have, okay? There are tons of gurus. You have tons of options, but you have very limited selection. Ang dami mong option, pero limited lang ang selection. Gets? You have tons of options everywhere globally, but there are only few selection. Tons of option pero limited lang ang selection. Tons of option pero limited lang ang selection. So ibig sabihin, magpapalyo ka ng time. You don't just fucking pick somebody's, you don't just fucking pick gurus o ipipick mo kung sino-sino ng advisor. Sa kung ano nakita mo online, nakita mo sa dyaryo, nakita mo sa... Hindi. You have a lot, tons of options pagdating sa mga guro. Sa sobrang dami nun, you don't fucking know which is which. Hindi mo na alam kung alin dito ang maganda sa pangit. Kaya nga sabi ko, isang katutak ang option pero limitado lang ang selection. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagse-select, maging selective. Gets? Mag-value ng time. Sana sa video na to may natutunan kayo ng some kind of value na makakatulong sa inyo kahit maliit man lang.